Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, nagbanta. Oo, ito nga pong Duterte Alliance. Nagbanta ang mga kupal. Can you imagine, ha? Hindi pa nga naupo si Vice President Sara Duterte, itong kanyang mga minions, nagbabanta na ganyan talaga sila katitindi. Ganyan talaga yung mga apog nila, mga minamahal. 'Di ba na parang kala mo hawak nila yung batas. Ano naman kung pumirma ang mga taga Cebu na mga governor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung pumirma, ipapategi ninyo? Is that a threat? So ngayon, ito. Okay, basahin natin. Ayan ang mga minamahal. Sabi dyan, nagbabala ang Cebu Alliance for Duterte 2028 laban sa mga kongresista ng Cebu na pipirma at susuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference ngayong Martes, 17, iginiit ng grupo na gagawin nila ang lahat upang hindi muling maiboto ang sino mang mambabatas na ituturing nilang traidor sa vice-presidente. So ngayon, kapag bumoto ang isang kongresista ng impeach kay Vice President Sara Duterte, ipinapangako daw ng mga taga-Cebuano na hindi na daw pumuling makakaupo sa pwesto kung sino mang tao, 'di ba? Ang pumirma, kung sino mang governor ang pumirma dito nga po sa impeachment complaint laban nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Alam naman po ninyo, 'di ba mga minamahal, na nakapasa na po sa sufficient in form, na nakapasa na sa sufficient in substance, tapos nakitaan na din po ng probable cause. Kasi meron yan layer 'di ba? Sufficient in form, sufficient in substance, determination of probable cause, plenary vote sa House, transmittal sa Senado, and impeachment trial, and yung final vote which is yung 2/3 votes. So, after po ng sufficient in substance, nandito na po tayo mga minamahal sa determination of probable cause. Ano ba yung determination of probable cause? So, pagkatapos sabihin, 'di ba, ng Committee on Justice na sufficient in form or sufficient in substance, susuriin naman po ng House Justice Committee kung meron nga pong probable cause. So, ibig sabihin, kung meron pong sapat na ebidensya na posibleng nagawa ng impeachable offense, 'di ba, kay Vice President Sara Duterte. So, magkakaroon po yan mga minamahal ng committee vote. 'Di ba? So, kapag walang probable cause, pwedeng i-dismiss. At kapag may probable cause naman, abay gagawa na sila ng article of impeachment. Ngayon, pinapasagot nga, 'di ba, itong si Sara Duterte. Ano yung ginawa? Hindi sumagot. 'Di ba? At actually sumagot sila, pero mayroong may quotation sila na parang dapat i-dismiss Kinemi Eclavush. Parang ganun daw mga minamahal, which is, bakit i-dismiss ang impeachment mo? 'Di ba? Nasasabihin niyo na hindi naman daw po nasunod na naman yung due process. Ano bang due process ang hinahanap ni Vice President Sara Duterte? Ano pa bang due process ang kanyang hinahanap? Ano pa bang gusto niyang mangyari? Mga minamahal. 'Di ba? So ngayon, sabi dito, ang sinumang Cebuanong lawmakers na pipirma sa impeachment na ito ay tila pumirma na rin sa sarili nilang political death warrant. So meaning to say, mga minamahal, nandun na yung pagtitreat na sige, pumirma ka sa impeachment complaint. Kumbaga, ending na yan ng political career mo. 'Di ba? Talaga nga naman itong mga na to, no? Itong mga Duterte Alliance na to. Ito yan kasi mga minamahal Pakita ko sa inyo. Ito yan siya, yan, nagbanta. Diba, kita nyo? Basahin natin. Sabi dito, any Cebuano lawmakers who signed this impeachment signs their own political death warrant. Sabi ng Cebu Alliance for Duterte 2028. Diba? Pag talaga, no? Pag salitang Duterte talaga, no? Mga minamahal, talagang mga, parang entitled, feeling above the law. Diba? Parang they are bending the law. Nakakaloka. Is that a threat?
So kung ganyan lang din naman ang mangyayari na hindi pa nga nakaupo itong si Sara Duterte, meron na tayong tinatawag na mga threat na yan, what if talagang ituloy na lang ito nga pong impeachment complaint laban nga po dito kay Vice President Sara Duterte. And hindi niya naman kailangang matakot in the first place, manakot. Para nga po dito sa mga minions ni Vice President Sara Duterte, hindi nyo kailangang manakot. 'Di ba? Sa kung sino man, hindi nyo kailangan kaming takutin. Dahil kung talagang wala namang nakikitang probable cause, madidismiss yan. Kaso kung merong makitang probable cause, hindi na natin hawak yan. Wala na tayong magagawa dyan, di ba? And hopefully, I am praying for the politician na sana they will do the right things. 'Di ba? Manindigan sila sa katarungan, manindigan sila sa accountability, manindigan sila sa public transparency para hindi naman nasasayang pera ng taong bayan. And let the procedure law take its own course. 'Di ba? And dapat mga minamahal, hindi tayo nagde-divide because of politics. Politics should not be the battlefield of the Filipino people. Yung mga politiko dapat yung nag-aaway-away diyan, hindi tayo. Dahil at the end of the day, kung titingnan ninyo, ang nagbe-benefits din diyan, yung mga politiko. Kaya wag kayong yung nasobrahan sa kain ninyo sa isang politician, yung parang nasobrahan na kayo sa pagsusuporta, nasobrahan na kayo sa kung ano-ano yung ginagawa ninyo. 'Di ba? So, wag ganon. Yung parang ginawa nyo na silang patron. Ginawa nyo na silang mundo. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, ano yan? Director ka? Oo, Duterte Alliance. Director ka? Kaya mong pagdesisyonan lahat? 'Di ba? Takot kayo? Kasi alam ninyong posibleng ma-impeach ulit si Vice President Sara Duterte. Nangyari na yan noon. At inuulit na lang yan ngayon. Diba kung hindi man natin mabuo yung 215 votes again, ang kailangan lang naman 1/3, 105 votes. Gets ninyo mga minamahal? At hindi kayo yung makakapag-decide dyan. Even takutin nyo pa yung mga kongresista na yan. Hindi nga sila natakot Nung si Sara Duterte nag-announce, tingnan ninyo, sa House Justice Committee, 54-1? 54-1-1? Hindi nga sila natakot Diba? Ano magiging boses ninyo sa pananakot? Baka kayong balikan ng mga kongresista pagka na-impeach itong si Sara Duterte. Diba? Kaya ito yung sinasabi ko, that's what we need in the Philippines. Leadership, change leadership. 'Di ba na yung mga political tribal war, nakakasawa na kasi mga minamahal yung awayan sa politika. Kailangan baguhin na natin. Ito nga pong tinatawag na political tribal war. 'Di ba? Sana mamuhay ang mga Pilipino ng matiwasay. At mamumuhay ang Pilipino ng matiwasay kung mawawala yung mga corrupt at mga walang tawag dito, utang na loob sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Takutan na yung nangyayari ngayon sa Cebu, no? Mga minamahal, parang kulto yung galawan, no? Ngayon, ano yung masasabi nyo dito? Bloodbath daw. May bloodbath ba na ganon? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.